Ang ikaduha, pray and seek God's presence. Pag-ampo o pangitaa kanunay ang presensya sa Ginoo. Ano saan ito makita o ano saan ito maghikaplagan ang presensya sa Ginoo? Kung muduol kaniya. Dili lang panahon sa pagsimbat ang muduol sa Dios, kundi sa matag adlaw mga igsoon, muduol kita sa Ginoo. Kay mo ni pinaka-importante aron nga malig-on ang atoang pagtuo. Labi na ang atong relasyon sa Dios. O sa gisulti diha sa ikaduhang Chronicles chapter 7 verse 14. O sa gisulti niya diha 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Og kon ang katawhan nga akong tinawag mudangob kanako sa dakong pagpaubos. Take note, dakong pagpaubos og mobiya sa ilang sala. Ang sa biyaan, sala. Dili ang anak mo atong biyaan. Right? Mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila og pasayloon sa ilang mga sala og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nason. This is the word of God. Muni ang pulong sa Ginoo, muni ang saad sa Dios nga adunay kasiguruhan kung ang tao mo ila sa Dios, ang iyang kaniadto karon og umaabot pasayloon sa Ginoo. Nahitabo ni human sa pagkamatay ni Jesus Christ. Because iyan ang gibilin mga igsoon sa tanang mga magtotoo nga midamo kung miduol kaniya, mituo kaniya, it is finished. Human na. Nabuhat na niya mga igsoon. Munang kining nga mga prinsipyo sa Ginoo walay makatuis ani. Kung prinsipyo sa Dios nga iyang gibuhian mga igsoon, dili niya kalimtan. Padayon niya kining i-implement. Kung ang tao adunay panahon sa pagduol sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon ay katulo. Surround yourself with fellow believers. Kinahanglan kita mga igsoon surround ka rin. Libutan ta mga igsoon sa mga magtotoo. Kaya ano man, sa unang panahon sa naasan pa ko dito sa Tayasan mga igsoon, National High School. Doon namin midweek kada Miyerkules. Ako ni silang giingnan, kitang mga estudyante, kung palibutan ta sa mga taong makasasala, matakdan po ta. No, kay estudyante mata, ngatong aim, nganong eskwela man ta. Para nga, doon na tayo maayong kaugmaon. Muna siya ilahang panguna-huna. So kung ganahan mo tang doon na tayo maayong kaugmaon, sa ito pa, kinahanglan nga managsama, libutan ta sa managsamang prinsipyo. Di ba? Libutan ta sa managsamang prinsipyo. Tagaan na kong example. Kung ikaw gilibutan sa mga professionals, ikaw po mahimo po kang professionals. Amen? Kung ikaw gilibutan sa mga nakuha kurso ng edukasyon, ikaw usab may sama po kanila. Tungod kay gilibutan ta sa mga magtotoo. Paras po na ang mga igsoon kung ang magtotoo na as imong kapag gilibutan ka kanunay kang nakikuban kanila, ang imong mindset mga igsoon paingon sa langit. Amen. And that's true. Ang imong mindset mga igsoon paingon sa langit. Kay kung mas nari kang kadungog mga igsoon o mga frustration, sige kang kadungog pamalikas mga igsoon, bisan ikaw Kristohanon matakdan ka. Inoagida. Kaya nga naman, kung unsay nasa imong palibot mga igsoon, mo na mo digest imong hunahuna, then mo divert na mga igsoon, then kung unsa ka kahuyang sa ato ang pagtuo, madala kita. Kung daghang mga Kristohanon karon mga igsoon, orong solong, atras abante. O dili ni maoy will ni Lord. Dili ni maoy kabuton sa Ginoo. Ina na imong tapad, aduna pa tay pag-asa. Aduna pa tay panahon. Na para nga mo padayon mga igsoon. Hallelujah. Padayon. Bahala na, dili na ng uban. Bahala, nagtinga na ng uban. Hala, ikaw, ginhawag yun. Ginhawa din pin. Dili pwede yung patinga-tinga. Bahala, naglantaw mo na. Mura naman nagkamatsunan. Ay, ako po, mura po kung mamatay noon. Diba, kamatay ka mo atang ka o pasyente sa hospital? Si Maribel, may atong imanig hospital, huwag ipapatalo. Diba? Bro, ikaw mo'y pasyente wa kay sakit, mura mo kang masakit na itong napita.
Kay dagang kay nimong una-unaan, dagan nimong mapanimawan. Oh, labi na itong mga pasyente wala ligo-ligo, baho kayo. Oh, labi na itong mga tambal, ikalat yung tambal. Balik yung pagkabahuan. Labi na itong nasa imong tapang magtina. Magsulungan mga tato, ganapa mo ginawa, pero hindi na ka ginawa. O, di ba? Mura po kang mamatay, Hinoon. Ako, magbantay kung hospital, maniwang ko ganito, ganamo kaon. Oh, mura, muna. Hallelujah. Muna, kung ikaw, gilibutan galing sa mga igsoon, sa mga dili magtotoo, matakdan kita. Para di ka matakdan sa buhaton nimo, sekreto, buhatan lang ni. Bisan ikaw na usap, pwede nimong panaliptan nimong kaugalingon. Amen. Bisan ikaw lang usap, bisan 100 mo kabuok mga igsoon sa gitrabahoan, ikaw ra usap, dili na assurance nga mapildi ka. Mapildi lang ka kung wala ka hinagiban, nga gihimo mga igsoon, nagibuhat sa imong kaugalingon, panalipod sa imong kaugalingon. Hallelujah. Ang gusto sa Dios gitawag ta para lig-onon, para malig-on. Dili ta matakdan sa uban. Be a salt, be a light. O di ba? Ayo itugot ka kanang imong suga magsamiyok. Ang ano nagsamiyok man na tungod kay walay lana. Tungod kay nahubsa na. Ano sa mo tong lana? Kani upat atong buhaton. Ha? Buhaton nato. Hallelujah. Next sa ikatulo, aningon sa Hebrews chapter 10. Now, verse 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Versikulo 24, wala diha? Okay? Ningon ang punong sa Ginoo, and let us consider ato ang himuon ang kahigayunan mga igsoon nga kita maghinigugmaay diha sa maayong pinuhatan. Dayon dili nato i-neglect, dili nato undangon ang nabatasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Sama sa itong gibuhat karon mga igsoon. Nakainumdum ko sa una sa panahon Wimag 2022, nag-pandemic ta. Kamu wala na nanungha. Kaya nga naman di matapatunghaon. Di matapasinbahon. Ang ato ang gibuhat is na atay gitawag og ano sa to? Social distancing. Dito na magsimba sa itong balay. Unya na atay live streaming. O nag-live streaming ko, ako ginanawag yung mata. Nga nilantaw. Kaya imo ng gobyerno na, instead nga mo adto mo na physical na worship sa simbahan, ayaw nagbuhata kay para nga panaligtan nato ang pagkailap sa coronavirus. Muna naata sa itong balay nagsimba. Nakaroon na coronavirus mga igsoon, we are free to gather. Para nga balikon nato mga igsoon. Hallelujah. Lig-uno nato ang matakusa-usa. Importante ang fellowship. Importante ang panagtigo mga igsoon. Hallelujah. Bahalag din antas gobyerno pero nagpadayon gyapon ni. Ang among attendance si Sis Eden ra. Hallelujah. Dala-dala atong iyahang iro. Iro mo to sis? Kato yung paboritong iro. Kaya wala pa si Jacob atong higayuna. Right? Ano di ay? Ano no? Apil si Jacob. See? So, kaya naman, ato amang nabatasan sa panagtigom. Mangita na tag pamaagi nga, dili yun nato, malikayan po nato mga igsoon. Moto itong konsepto sa unang panahon. Hallelujah. So, dili nato undangon mga igsoon ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban o hinunuwa mag-encourage, magdinasigay kita tungod kay nasayra nato, hapit na ang pagbalik sa ato ang Ginoong Jesus. Hapit na yun mo balik ang ato ang manunubos mga igsoon. Hallelujah. Dantas ikatulo. Kani gitawag itong assurance of forgiveness. Doon na ba'y kasiguruhan? Mangutangan ko ninyo. Ay na pagtubaga di kusog. Sa imo harang naibutangan, sa imo haranihan, gilingkuran. Doon na ba'y, nasiguro na ba ginimo nga gipasaylo ka sa Dios? Nasiguro na ba nimo? Or nabati lang nimo? Or basig mo pa dyan kabaro nga, ipasaylo na ba kapos Ginoo? So kasi kung pagkaimuso mo lang, angong edad. Example, 40 na kong edad, bro, niya. Sige, magdaghan kong nahimo, pagkulas Ginoo, sana man ang pagkulas Ginoo niya. I-multiply na sa kong edad karon. Murang uskas ako na, bukat na kayo mo nang, murang maglakaw ko, murang magibako na, murang katikubo na, kutus kabugat. Di ba? Mo ba na itong ibati mga igsoon? Muna hinungdan nga di ta mutubo sa itong pagtuo. Muna hinungdan nga ang atong pagsimba mga igsoon, halong kaka. Muna itong pagsimba mga igsoon, orong solog, na ay mga remedy.
na resita sa doktor para nimo karon. Na? Kung sa resita, tulo lang kabuok. Tulo lang. Medyo lang pinako ng tulo. Magic 3. Because this is the number of God. Ako na. Pero, kay daghan mo nato mga igsoon, bisa kusa din ang nato inumduman. Pero tulo-tulo lang. Pero daghang kay igsoon this Bible. Number 1, ingon sa Mateo chapter 26 verse 28. Usa ka kasiguruhan sa pagpasaylo. Pero meron kinahanglan nga makasiguro to nga gipasaylo tas Ginoo. Kay kung di nito makasiguro nga gipasaylo tas Ginoo, saan to pagpasaylo sa uban? Di ba? O ba ni prayer ni Jesus Christ? O ni prayer ni Jesus Christ? Ngayon siya nito nga, and forgive us all unrighteousness as we forgive those who trespass against us. Di ba? Sa Matthew chapter 6. Okay. Ingon dire. Verse 28 sa Matthew 26. Kini mao ang akong dugo. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Unsa day naglig-on sa kasabutan? Ang dugo. Mo na karon mga igsoon, kinahanglan ato ni gibalik-balik mga igsoon sa ato ang paghandom sa pagkamatayon ni Jesus Christ. Kay nga naman, ang dugo maoy naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Ako ginang-underline nan diha. Giread gid ako ng highlight ng pagpasaylo sa sala. Meaning, kung imong gidawas si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, atong gidawas si Kristo nga mao'y Ginoo atong manluluwas. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo, 2,000 na katuig ang milabay. Pinaagi sa iyang dugo, una sa tanan, na ay highlight diha, gilig-on niyang kasabutan. Ikaduha, niagas ang dugo alang sa daghan aron pagpasaylo sa mga sala. Balikan nato tong una. Di ba? Kinsa tong miduol o nituo kaniya unsa mahitabo? Dili na uhawon, dili na gutomon. Di ba? Di na gutomon, di na uhawon. Pangutana ni duol ba ka? Kung wala ka ni duol, you are not entitled with this. Klaro? Kung wala ni duol ang usa ka tawo mga igsoon sa Ginoo, ang dugo nga gipaagas ni Jesus Christ 2,000 na katuig malabay dito para nimo. Klaro? So sa ato paday, kinsa ra entitled ani? Kinsa recipient ani? Kadtong ni duol sa Ginoo, niila sa Ginoo nga siya ang Dios ug manluluwas niya. Dili mo sunod kitawag lordship. It means na dili ikaw mo'y tagiya sa imong kaugalingon, dili ikaw mo'y masunod. Amen? Dili kita mo'y masunod sa itong kaugalingon. Dili kita mo'y masunod sa itong kaugalingon. Ang Dios mo'y masunod sa itong kaugalingon. Bahala kung sa atong sitwasyon diya, basta kay pag-abot sa Ginoo mga igsoon, dili lagi ta mo'y masunod. Kaya nga naman, ang Diyos mo'y nagsakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, dili man kita.